Isang pagbati mula dito po sa ating pong pag-aaral sa mga makalangit na dako. Ngayon po ay patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoon at araw ng paghahanda. March 22, 2024, ating pong patuloy na pinasasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So ang ating pag-aaral ngayon, faith that will not let go. Pananampalatayang hindi bibitaw sa anumang hamon ng pagsubok. Tayo po ay manalangin at ihanda po natin ang puso't isipan natin, mga kapatid. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, na siyang aming tagapagligtas, kami po'y hinihingi ng kapatawaran sa aming kasalanan. Kami makasalanan, O Lord, at kayo po ang aming tanging pag-asa sa mga oras na ito. At aming idinadalangin, Panginoon, ang aming pong maikling pag-aaral. Hindi niyo po nawang gabayan ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na amin pong maisapuso at isip ang mga lessons na amin pong mapag-aaralan ngayong umaga na ito. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po dahil hindi niyo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito, tinutulungan niyo po kami na anumang pagsubok na hindi naranasan namin, hindi po kami bibigay sa amin pong pananampalataya na ito sa inyo. Salamat, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa Genesis chapter 32:26, at sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan. Si Jacob ay nagdidemand ng blessings. Siya ay bunso. At dapat ang kanyang kapatid na panganay na si Isaac ang kanyang ang i-bless. Pero kinuha niya rin yung blessing, no? Talagang hindi niya binitawan yung anghel. At siya naman ay hindi nabigo at ibiniles siya. So hindi bumitaw ang kanyang pananampalataya, mga kapatid. Kayong mahilig magsalita tungkol sa mga pagkakamali ng iba. Pukawin at tingnan ang inyong mga sariling puso. Dalhin ang inyong mga Biblia at lumapit sa Diyos sa taimtim na panalangin. Ano po ang kailangan gawin ng bawat isa sa atin ng mga palachismis? Ang sabi dito, tingnan ang sariling puso. Para bagang sinabi ng ating Panginoon, nakikita mo ang puhing ng iba, pero yung puhing mo sa mata ay hindi mo nakikita. Kailangan ay tingnan mo muna yung sarili mo. No? Yung mahilig magsalita tungkol sa pagkakamali ng iba, ito po ang payo ng ating pong devotional. Kunin ang Biblia at lumapit ng taimtim sa ating Panginoon. So yan po ang sinasabi dito, mga kapatid. No, hindi po dapat tayo tumingin sa iba na lagi nating pinupuna ang kanilang pagkakamali. So yun po ay isang malaking pagkakamali. At hindi po yun maganda at hindi yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Ang gusto ng Panginoon, kuhanin ang Biblia at manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi pa dito, hilingin sa Kanya na turuan kang kilalanin ang iyong sarili, maunawaan ang iyong kahinaan, ang iyong mga kasalanan at kalokohan sa liwanag ng kawalang hanggan. Ang sabi po dito. Ano po ang sinasabi ng ating devotional? Turuan na kilalanin ang sarili. So napakahalaga po niyan. Mahirap maturuan ang sarili kapag ikaw mismo ang magtuturo. Pero kung ang Panginoong Diyos ang magtuturo, di ba? Imbis na sa kasalanan at kalokohan, sa liwanag tayo dumaan, sabi diyan. Hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo ang iyong sarili habang nakatayo sa paningin ng langit. Ito ay isang individual na gawain. Kasi nga naman, di ba, karamihan ng mga talagang puna ng pagkakamali ng iba o ichinichismis ang iba, karamihan pala doon ay hindi masyadong kilala ang sarili. Dahil kung kilala ang sarili, ay hindi ka dapat magchichismis o maninira agad ng iba dahil ganun din naman yung pagkakasala. Di ba? At sabi po dito, ang gawain ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay mapalapit sa Panginoong Diyos. Kilalanin ang sarili at lumapit sa ating Panginoong Diyos. Yan ang gawain ng bawat isa. Sa pagpapakumbaba, ipadala ang iyong kahilingan sa Diyos, sabi dito. At huwag magpahinga
araw o gabi hanggang sa masabi ninyong pakinggan ninyo ang ginawa ng Panginoon para sa akin hanggang sa makapagbigay kayo ng buhay na patotoo at magkwento ng mga tagumpay na nakuha. So ang pinaka the best ito mga kapatid, ano? Pwede natin maging goal na sa ating pong buhay bago tayo matulog sa gabi ay nakapag-share tayo kahit isa tungkol sa kwento ng ating pong buhay. Kaysa kwento ng iba, kaya lang marami sa atin na hindi pa lumulubog ang araw ay meron tayong kwento sa iba, di ba? At hanggang gabi, may kwento pa rin tayo sa ibang tao. At mas malala na ngayon mga kapatid, mabilis na ngayon magchismis, mabilis na ngayon magchismisan dahil sa social media. Kaya nga ang payo dito sa ating devotional, bago lumubog sana yung araw, maibahagi natin yung kwento natin kung paano ang Diyos ay ginabayan tayo, paano tayo nagtagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Nasabi dito, bago lumubog ang araw, maging saksing buhay tayo mga kapatid. Maging saksing buhay tayo. Sabi dito, buong magdamag na nakipagbuno si Jacob sa anghel bago niya nakuha ang tagumpay. Nang umaga, sinabi ng anghel, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na, at sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay basbasan mo. Maliban ako ay basbasan mo. Paano naging mas malakas si Jacob kaysa doon sa anghel? Ano? Sabi pa dito, pagkatapos ay tinugon ang kanyang dalangin. Ang iyong pangalan ay hindi natatawaging Jacob kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Sabi sa Genesis 32:26 to 28. So binasbasan siya ng ating Panginoon. So kailangan lang pala hindi tayo bibitaw sa ating pananampalataya, sa ating panalangin, sa ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Kailangan natin ng pagkatyaga ni Jacob. Ito po yun. At ang hindi sumusukong pananampalataya ni Elias. Paulit-ulit na sinugo ni Elias ang kanyang lingkod upang tingnan kung ang ulap ay tumataas, ngunit walang ulap na makikita. Pero mga kapatid, hindi siya sumuko sa pananampalataya. So, kailangan natin itong pagtsatsaga ni Jacob at pananampalataya ni Elias. Marami mga taong walang tsaga. Diba? Kapag hindi na maganda ang nangyari, give up na. Kapag hindi na maayos ang nangyayari, ayaw na. Suko na. No? Suko na kagad. Pero dito, sabi dito sa Unang Hari 18:44, sa wakas, pagkatapos ng 7 beses ang alipin ay bumalik na may dalang salita. Tingnan mo, may lumitaw na isang ulap mula sa dagat na kasing liit ng kamay ng isang lalaki. Ayan, makikita po dito, yung prayer ni Elias na magkaroon ng ulan ay dininig ng ating pong Panginoong Diyos. Tumayo ba si Elias at sinabing, hindi ko tatanggapin ang katibayang ito. Maghihintay ako hanggang sa magtipon ng kadiliman ang kalangitan. So hindi. So siya ay, sinabi niya, panahon na para tayo ay umalis. Ipinagsapalaran niya ang lahat sa tanda na iyon mula sa Diyos at isinugo ang kanyang sugo sa unahan niya upang sabihin kay Ahab na may tunog ng kasaganaan ng ulan. So, ibig sabihin, si Elias ay hindi siya tumungangalang na, ay wala yan, maliit lang yan. Ano lang yan, kaunti lang yan. Wag muna tayong umalis. Tignan muna natin, may malaking ulap dyan. Kung kasing laki lang ng kamay ng lalaki, maliit na ulap lang yan. Di ba? Yan nakita mo. Kasi nga naman talagang hindi sabihin, kung walang ulap talaga, at nakita yung ulap na kasing laki ng kamay ng lalaki, ibig sabihin talagang disyerto, napakainit doon sa panahon na yun. Napakainit sa kapanahunan niya. Kahit ulap na puti, wala man lang. Kulay blue. Parang ganyan, no? Kulay blue. Talagang blue sky, mga kapatid. Tirik ang araw. Pero nung may makita yung alipin niya na kasing laki ng kamay yung ulap, abay, lahat ng kanyang kasama ay umalis sila at pumunta kay Ahab at sinabi, may ulan ng kasaganaan. Maliit na ulap lang naman yun. Pero yung pananampalataya ni Elias ay talagang hindi sumusuko.
Ang pananampalatayang tulad nito ang kailangan natin, mga kapatid. Pananampalatayang hahawak at hindi bibitaw. So kailangan natin yan nowadays. Kasi marami tayong kabiguan, marami tayong mga kahilingan. Huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Sinabi sa atin ng inspirasyon na si Elias ay isang taong tulad natin na may mga simbuyo ng damdamin. Dininig ng langit ang kanyang panalangin. So dito, dininig ng ating Panginoong Diyos ang kanyang panalangin. Bakit? Katulad natin na tao, no, meron din siyang kahinaan, pero ang naging pagkakaiba lang niya sa atin, hindi siya bumitaw. So ganoon din tayo, mga kapatid. Huwag tayong bumitaw. Pero nakakainip yun, blue sky, at itadalangin mo sa Panginoon na umulan. Grabe yung pagtitsaga nito ni Elias. Grabe, no? El Niño, no? Parang sa atin, natutuyo na yung pantabangang dam. El Niño, eh. Wala man lang ulan. Kailangan dumalangin sa ating Panginoon Diyos. Sabi dito, ipinagdasal niya na sana'y pumatak ang ulan at walang ulan. Muli siyang nagdasal na umulan at nagpadala ng ulan. At bakit hindi dapat magsumamo sa Panginoon para sa kanyang bayan ngayon? So dito po, mga kapatid ko, no? Katulad ni Elias, naranasan din na unang dalangin, pangalawa, pangatlo, walang ulan. Pero ang dalangin ay umulan. Lingkod pa ito ng Panginoon, ha? Propeta pa ito ng Panginoong Diyos, ha? Nung una siyang nanalangin, walang sagot. Hanggang sa sumagot ang ating Panginoon Diyos. Ang kailangan lang talaga, sinasanay lang tayo ng Panginoon, sinanay ng Panginoon si Elias na sumampalataya sa Panginoong Diyos. No? Sinanay ng Panginoong Diyos si Elias na maging matatag sa pananampalataya at hindi bumitaw. Yun ang gusto ng ating tagapagligtas. Bakit, mga kapatid? Kasi kung susuko tayo kaagad, walang mangyayari sa atin. Kung susuko tayo kaagad. No? Kaya kailangan, mga kapatid, magkaroon tayo ng pananampalataya ni Elias at saka ni Jacob na magsumamo sa ating Panginoon. O sana ay buhayin tayo ng Panginoon ng kanyang Espiritu o naway hawiin ang kortina upang maunawaan natin ang hiwaga ng kabanalan. Yan po, mga kapatid, ano? Tayo ay buhayin ng Panginoon na ibig sabihin yung ating pananampalataya ay mabuksan. Lalo, no? Ito yung dapat na pinag-uusapan natin. Ito yung dapat na iginugol natin sa ating buhay. Na tayo ay maging matatag sa pananampalataya sa kabanalan. Hindi yung atupagin natin yung buhay ng may buhay. Maraming mga taong ganyan. Inaatupag yung buhay ng may buhay. Manapa, ipanalangin natin sila. So ito yung gawain bilang isang mananampalataya. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya at ikaw ay mahilig pa rin mag-chismis ng buhay ng iba, hindi yan ang buhay ng pananampalataya. Hindi ang buhay ng tunay na nananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang buhay ng tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos, pinatitibay niya ang pananampalataya sa ating tagapagligtas. Pinatitibay niya ang pananampalataya. No? Hindi bumibitaw na pananampalataya ang kailangan maranasan ng bawat isa. Kaya dito, katulad ni Jacob, hindi kita bibitawan malibang ako ay mabasbasan. Katulad ni Elias, yung ginamit dito, hindi bumitaw. Biruin mo, El Niño, hindi bumitaw. Talagang idinalangin na umulan. Itong si Jacob talagang magdamag nakipagbuno. Magdamag na gising. Kaya nyo ba yung magdamag na gising? Marami sa atin, kaya natin yung magdamag na gising. Kaya lang nakakapagod yan. Puyat yan. Pagkatapos niyan, bagsak ka. Talagang ganun kahit sinong tao. Bagsak. Bagsak, mga kapatid. Pero, yung pananampalataya niya, hindi bumitaw. Kaya sa atin, sa buhay natin ngayon, mahina man tayo, ang ating pag-asa ay parang nanlulupay-pay tayo, mga kapatid. Huwag tayong mabahala. Meron tayong Panginoong Diyos na nakakakita sa atin. Ang kailangan lang natin ay tuloy-tuloy na pananampalataya. Gusto niya makita yung pagtsatsaga sa atin. Gusto niya makita yung pagiging matibay natin sa pananampalataya na hindi tayo bibitaw sa Panginoon anuman ang mangyari, mga kapatid. Yan ang gusto ng ating tagapagligtas. Kaya sa umaga po na ito, sisimulan natin ang pananampalatayang hindi bumibitaw sa Panginoon. Isang pananampalatayang matyaga at hindi sumusuko. At sa umaga na ito,
sisimulan nating idalangin ang ating sarili, na kilalanin natin ang ating sarili, at maging goal natin sa buhay na yung pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon, ma-share natin sa iba. Huwag yung buhay ng iba. Ayan. Kundi buhay natin kasama ang ating Panginoon. Pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon, at ang ating mga prayer request ay ating idadalangin kasama si Brother Melvin Villasan. God bless po sa inyo pong lahat, at happy Vesper po, mga kapatid. Amen mga kapatid. Salamat sa awit na yan nila Sister Crisel at saka sino nga isa nakalimutan, Geraldine. Ayan, 2 beses. Ayan, nakita niyo po ano ang magiging dahilan natin na hindi tayo magtsatsaga sa Panginoon. Kung siya ngayon matyaga sa atin, pero 2 beses pa tayong tinubos.
Ganyan ang pagmamahal niya sa atin, ano. So tayo lang hindi matyaga. Ang Panginoon matyagang sumunod sa atin kahit na tayo ay naliligaw, sinusundan pa rin tayo. So dapat tayo rin na may maging matyaga sa kanya, ano po. So ayun, dalawang beses sabi nga na tayo tinubos, pero dalawang beses din na aking nakita sa lesson na to. Una, yung puna daw ng puna ng iba. Marami ditong tinamaan sa umaga na ito, no? At maging ako. So tingnan daw natin ating mga sarili, mga kapatid. Huwag na tayo magpuna. Ang Holy Spirit ang bahalang humipo sa puso ng mga nagkakamali. Kaya huwag na natin punahin, ano. At tayo ay magbasa daw ng Bible, manalangin, humingi ng tawad, ano po. So tayo isa sa mga mapamuna. Isa pa, may nakita akong 3 lesson dito, 3 M, mga kapatid, ang nakita ko: matyaga, matibay, at saka magtatagumpay. Kapag magtsatsaga tayo, tayo maging matibay sa pananampalataya, na kagaya ni Elias na nanalangin na umulan pero walang ulan, pero hindi lumubay, ano, hindi lumubay, at siya ay pinagkalooban ng ulan na kanyang hinihintay. Kaya hindi naman si Jacob. Sabi nga ni Pastor, paano ikaw naging mas malakas? Isipin natin kung literal na lakas gagamitin, paano mananalo si Jacob sa anghel ng Panginoon, ano? So hindi naman kasi talaga siguro ipinagtabo yan ng anghel ng Panginoon si Jacob. Hindi lang nakahawak, nakakapit lang siya, nakipagbuno. Sabi, nakipagbuno si Jacob, ano? Hindi talaga siya tinaboy. Paano tayo tataboy ng Panginoon? Mahal niya tayo. Si Jacob ang talagang matibay, hindi bumitaw, di ba? Ganun dapat tayo, huwag tayong bibitaw. Matyaga ang kanyang magtyaga ng magtyaga, dahil ang nagtsatsaga ay may nilaga, di ba? Kaya tayo talagang pinagpapala sa umaga na to. Huwag tayong magduda kung ating mga pinapanalangin ay wala pa. Si Elias nga, yung ulan na kanya hinihintay. Dahil yung ating pinapanalangin ay sigurado ibibigay sa atin yan. Ang unahin natin yung paghanap sa kanya, ano po, at pagsunod sa kanya. Dahil sa lahat yan ay darating sunod-sunod ng walang patid, ano po. Ang mga blessing na ating hinahanap, na ating hinihintay, ang ating para sa atin ay unti-unti ibibigay kapag tayo ay hinanap natin siya ng una. Seek ye first the kingdom of God. Yan, isa pa rin yan ang magandang verse, ano? Yan, salamat sa lesson, Pastor, at kami ay patuloy na bless sa umaga na to. Nice message, sabi ni Sister Rona. Uy, welcome po, Sister Rona. Ano po, at kamusta dyan? Dyan si LG, kasama niya nanonood. Welcome po, good morning sa inyo dyan. Kamusta po ang ating panahon dyan sa lugar na yan? Dito sa amin malamig pag madaling araw. Ewan ko sa gawin ninyo kung malamig pa rin. Pero dito naman napakainit naman pagdating ng tanghali hanggang hapon, ano? Kaya ang mga tao madalis masipon, di ba? Sinisipon. At sama po natin sa panalangin si Sister Elena Astrero at si Baby Ezra Astrero. Sila po ay may sakit. Salamat po. Sige po, sama po natin si Sister Elena Astrero. Kung wala na kayong karagdagang mga prayer request, let's pray po, mga kapatid. Sama-sama tayong magdalanginan. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli sa panibagong buhay at kalakasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa umaga na ito. Salamat sa buong magdamag na pagbabantay sa amin sa aming pagtutulog. At higit sa lahat, ginising niyo muli kami upang muli naming marinig ang pag-asa na inyong binibigay sa amin. Nawa, sa lesson na ito ay nakita namin ang pagtsatsaga ni Elias at pagtsatsaga ni Jacob at pananampalataya ni Elias. Ito ay aming patuloy na gayahin, sapagkat ito ang inyong gusto na aming gawin. At alisin po ang aming mga pagdududa sa aming mga puso at isipan, bagkus patuloy namin kayong hanapin at patuloy namin pagtiwalaan ang inyong mga pangako at yung pagmamahal na binibigay sa amin. Salamat sa inyong pagmamahal. Tunay na ang inyong pag-ibig ay wagas, walang sukdulan. Ngunit ito, kami hindi karapat-dapat, mga lapastangan, kami mapagpuna sa aming kapwa. Patawarin niyo nawa kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala.
Nais namin na baguhin ang aming mga sarili. Tulungan po kami ng Holy Spirit na ito ay mabago. At ito ay hindi namin mapagpatuloy na pagkat ito hindi kaya-aya po sa inyo. Sa magpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Sister Elena Astrero at si Baby Ezra Astrero na sila po ay may mga sakit sa mga panahon na ito. Hipuin po sila ng inyong mapagpagaling na kamay at patuloy na ibalik ang kanilang kalakasan, makita nila ang liwanag, makita nila kayo na siya nagpagaling po sa kanila ng kanilang pananampalataya na sila ay gagaling. Ay inyo po itong kanila itong maunawaan at makita ang inyong pagmamahal ay na-offer sa amin. Pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon. Samahan niyo po kami sa maghapon sa lahat ng aming gagawin. Ilayo po kami sa kapahamakan, sa aming pag-travel, iligtas kami sa daan, at gayon din sa aming pagtatrabaho at mga nag-aaral din naman ng mga bata. At ang aming mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa malayo ay inyo rin pong samahan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon na ang aming mga prayer request na nasa laman ng aming puso at isipan na sabay-sabay namin binabanggit sa inyo sa mga oras na ito. Inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban at hindi sa aming kagustuhan. Kasama po namin ng family ni na Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino, kasama na po siya at ang kanyang recovery ay patuloy niyo pong samahan siya sa kanyang pag-recovery, makita niya lahat ng kabutihan ninyo at siya ay mabilis na gumaling at ang kanyang paglilingkod po sa inyo ay magpatuloy habang siya ay naghihintay, naghahanda sa nalalapit ninyong pagdating. Kasama na rin namin sa panalangin ang good health sa mga anak na Sister Medine Peligro Cotaw na sinahara and Cory, ganyan din ang family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at mga apo, family ni Sister Rose Cris Encarnado at Sister Dang de la Cruz, ganyan din po mga Bible students ay aming dinadalangin po. Nawa karunungan ang aming dalangin sa kanila na sila ay patuloy na maunawaan ang katotohanan at ang pag-asa na inyong ibinibigay po sa kanila. Kasama din namin sa panalangin ng San Leonardo at Kawayan Bugtong Church na patuloy na matatag, matyaga na pananampalataya na kagaya ng kay Jacob at ng kay Elias na hindi bumitiw po sa inyo ay kanilang maranasan upang sila hindi bumitaw at tumalikod sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ganyan din namin patuloy din nadalangin sina Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, kalakasan ng aming dalangin sa kanya, ganyan din si Ate Lorna sa kanilang mabigat na trabaho araw-araw, pagdadrive sa kalsada ay ingatan din po sila. Ganyan din si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin, si Sister Estrella sa kanyang operasyon at recovery. Siya po ay inyong samahan. Ngayon si Sister Elica Eri Santos, si Sister Tina Santos na kayo lamang po kanyang inaasahan sa mga panahon na ito ay pong samahan sa kanyang pagpapagaling at pagkaloob din ng kanyang mga pangailangan. Kasama din namin si Sister Melo Gentibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Baby Josiah, si Sister Adele, si Tatay Carlito, si Nanay Fina, si Tatay Ruti sa kanilang kagalingan at patuloy na kalakasan sa araw-araw. Kaya din mga parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin ay patuloy nyo samahan sa kanilang araw-araw pamuhay, kalusugan ang dalangin namin sa kanila at ganyan din sa kanilang buong pamilya. Sama din namin si Sister Maribel Agustin, Heidi De Leon, si pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy. Patuloy din namin sinasama sa panalangin Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita Sitayan, si Sister Pichi na patuloy po nagtitiwala at maasa sa inyo, at si Brother Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, kasama na si Precious Cabasog, Princess Churquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Ginny de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit na patuloy pa rin na nasa banig ng karamdaman.
Sila po ay inyong hipuin, inyong pagpagaling na kamay, pagalingin ang aming karamdaman pangangatawan, hindi lamang pang physical, kaya din pang spiritual, na kami ay makita namin kayo palagi sa aming buhay, gumagabay, sumusunod sa amin. Nawa kami mag-U-turn at kami ang sumunod sa inyo, sa halip na kayo ang sumusunod sa amin. Patawarin niyo nawa kami, Ama, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa lahat. At good morning sa inyo na dyan sa background. Salamat sa mga prayer warriors na po. Tunay na tayo ay pinagpala sa umaga na ito. Alam ko na tayo ay kahit paano ay na-remind, hindi pala kahit paano, isa lang parang kaliit naman. Malaki talaga ang ating blessing na tanggap ngayong umaga nito. Unang-una, panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na nagmumula sa Panginoon, na tayo ay kanyang sinasamahan sa bawat umaga, na napaalalahanan tayo na huwag tayong mamunan ng ating kapwa dito kalugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid. Bagkus tayo ay magbasa at manalangin na tayo yung patuloy na maging matyaga, matibay, kagaya ni Jacob at Elias. Good morning po sa bawat isa. Yung mga hindi ko pa nabati niya, good morning po sa inyo, Sister Gloria Balbido, Ate Sally Sanchez, sina Brother Tito and Janet Salvado, sa mga relative sister name pa dyan, si Rona and LG. Good morning po sa inyo at sa iba pa. Sister Vilma Barsibal, Elijah Gab, si Brother Harold. Kailan kayo lilibot dito? Malapit na, Sige lang, libot kayo. Dala kayong pasalubong, ha? Hello po dyan sa inyo, sa buong pamilya nyo dyan. At sino pa? Si Sister Angel Norlina, Sister Rodencia Tomas. Good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga nakikinig dyan sa background, si mama ni Ma'am Karin, good morning po. Si Mami Itel Margo, ayan po, at sa lahat na nakikinig na mga kasama nyo dyan. Hanggang bukas po muli mga kapatid, tayo ay patuloy na magdalanginan, patuloy tayong ma-remind sapagkat tayo makakalimutin, patuloy tayong ma-revive sa ating pagkakatulog, at higit sa lahat, ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa. Yes po, mabuting mensahe ng Diyos sa ating lahat. Paalala sa bakit tayo makakalimutan na Nanay Nerissa. Ganun talaga ang buhay. Nakakalimot ang tao, pero ang gamot sa kalimot ay paalala, wala nang iba, at panalangin. God bless po sa bawat isa.